mao nang i-concentrate gud nato na tapuson gud nato kining atong sports no. Kay na mga uban diha na wala murag they're in doubt no. Murag Mga man tayo no. gina-question nila kung matapos man nato kini. So ato na lang ipakita. Wala tay daghang storya. Pakita lang nato ang finished product. Grabe yung sunod-sunod ang pagsakas mga presyo sa batakang paliton. Di pala magdukay. Congressman Carlo, sama sa gasolina, krudo, bugas, tinapay, o sa di madugay, pamasahe, o tuition sa mga eskwelahan, doon na ba'y mabuhat ka ang Kongreso? May kalambigitan din ni Congressman Carlo? Well, always naman ang Kongreso na sila'y we have the power of investigation and oversight. No? So sa pag-imbestiga, pwede natong imbestigahan kung husto ba ang pagpasaka ni ining mga ang presyo sa pamaliton nato. Of course, appeal po diha sa oversight function sa Kongreso ang pag-oversight, ang pagtanaw nato kung ang mga regulatory bodies ba nato ginabuhat ba nila ang ilang function. We can always question the DTI, the LTFRB regarding the price increases. We could always call a congressional inquiry sa Department of Energy sa pag-increase sa mga fuel prices, and of course CHED also to talk about tuition fee increases. So kining tanan aktibo man kayong congresswomen ng Kongreso sa pagpangutana, pag-investigate and in conducting its oversight functions. So, basta gisunod lang ang balaod, gisunod ang mga patakaran, ang pamaagi, ang hustong process and procedure for this. As long as there is public hearing and public consultation, mamamani importante para sa atong publiko na at least mapaminawan nato ang ilahang mga mulo, ang ilahang mga concerns before we actively go into a price increase. So, and of course, we have to be sensitive also to the needs of our Filipinos. Labi na ang economic conditions po sa atong katawhan. Labi na kining mga ginapagawas na survey na mitaas ang hunger incidence sa mga Pilipino niya magpasakat ang mga presyo, di masamot na hinuon ang pagkagutom sa atong mga katawhan. So, all of these have to be taken into consideration. Matod sa mga balitang nasyonal nga imo kunong gitawag ang attention gani sa Malacañang nga ihunong ang pagpasaka sa pamasahe samtang gitatuki o gidiskutan pa kinibalaod may karabutan sa pagpapribado, pagsipribado sa pampublikong proyekto, pinagi sa Build Operate Transfer Law. Pwede ba nimo pasabto ang atong mga televiewers at makaigsunan gani Congressman Carlo Nograles unsa kining maong diskutanan? Well, nakita man gud nato ang public pronouncement gikan sa Administrasyon Aquino na mosulod sila sa mga public-private partnerships. This is nothing more than just like the Build, Operate, and Transfer Scheme or the privatization scheme. Now, para ka namong mga congressmen, tungod kay kita man naghimo sa mga balaod, importante para ka namo na kung unsa may intensyon namo sa balaod, mao ka na ang matuman. So, ang intention sa Build, Operate, and Transfer is, of course, to privatize kining certain industries and certain public utilities para na ay efficiency, na ay convenience na ihatag nato para sa atong publiko. Pero wala diha sa intensyon nato na palisuro nato ang publiko. So, kung maghatag kita og privatization sa mga certain utilities atong ihatag sa usa ka private company, kabalutan na kini mga negosyante ang gilang giapas gyud is profit. Ang giapas gyud nila is ang ginansya, ang kumita sila sa ilang negosyo. So, kung mag-price increase sila, syempre tungod kay gusto nila na mas dako ang ilang kita. Now, we have to make sure na ang atong mga balaod, kung na may privatization, dapat medyo predictable naman kini mga price increases. In fact, na ay mga suggestions sa butangan nato og cap, no? Murag butangan nato og limit kining frequency of price increases. Also ang frequency and the price increase itself para dili kayo lisod para sa atong sa atong publiko. In other words, government should step in pag nakita sa gobyerno kining mga private entities murag grabe na kaayo ang pagpasaka nila sa mga presyo. Dili pwede na pasagdan lang nato kini ang pagpasaka sa mga presyo. Kay siyempre kung ato lang pasagdan kini, musaka ug daghan mga price ang mga rate increases ang mahitabo sa usa ka tuig tungod kay ginaapas nila ang negosyo, ginaapas nila ang profit, ang ginansya nila. So kinahanglan mosulod ang gobyerno para
pabutangan og mga regulatory mechanisms para dili kayo ginanakapaspas ang increase ug dili ginanaka-frequent ang increase ug dili ginanakataas pod ang increases nila sa mga rates. Di sa maabuso. Dili sad maabuso. So mao na siya kinahanglan i-review nato kini mga privatization laws ng BOT laws nato. Labi na karon na murag ang pronouncement gikan sa Aquino administration is that they will go full force and full speed ahead sa ilang mga PPP, kining ginatawag na private and public partnership. So we know pag private and public partnerships na more utilities, more public utilities will now be entered into these PPP agreements, okay lang na siya for the efficiency of service para sa atong publiko. Pero what if dili nato butangan og regulatory mechanisms kini, magsigilag taas og mga presyo. So mao nang atong ginalakihan. Okay. Sa makausap pa, Congressman Carlo, nahimong hisgutanan sa tibok nasod kining giingong charter change, no? Matod ni Eastern Samar Congressman Ben Ivardone, ang tao nga nagpasaka nining mga hisgutanan dias Kongreso nga usa kuno ka sa mga misuporta nga itulak ang tsatsa. Unsa ba gyud imong baruganan sa mga hisgutanan, Congressman Ang Carlo? akong gisulti is that it is unavoidable na in every Congress magkaroon talaga og kining mga discussions on charter change. Gani diha sa House of Representatives na kitay ginatawag na Committee on Constitutional Amendments. So sa House of Representatives na ay committee that is supposed to tackle all of these proposals for changing the Constitution. Ug dili malikayan na every year in every administration naagyoy mga proposals for charter change. Ang among ginasulti tungod kay ang House of Representatives, ang Kongreso, is a deliberative body, then what should stop us from discussing these possibilities for charter change? In fact, mao man ni ang demokrasya. Ang demokrasya is that we talk about kining mga certain issues that need to be discussed. And daghan na lang gihapon kining mga support for charter change, especially in terms of changing the Constitution para mahimon ang kitang parliamentary form of government. Na yung mga calls to change our form of government into a federal system of government. Na yung mga changes sa judiciary na gi-propose ni Chief Justice Puno. Na yung mga changes sa mga economic provisions na ginasuggest po. Gani sa MILF, when we entered into a peace agreement last administration, there were also calls for a change in the Constitution. They were already they were willing to support a federal form of government para magkaroon ng konting independence ang kanilang ang grupo sa MILF ang grupo sa ang certain parts of Mindanao. So all of these things hindi mo naman pwedeng isang tabi. Hindi mo naman pwedeng sabihin na wag natin pag-usapan. Kasi that will become unhealthy. Kung sabihin natin wag na natin pag-usapan ito. Yan ang unhealthy. That is not a healthy democracy tungod kay murag ginesilensyo nimo ang mga tao na nagasupport niini mga moves to change the charter. Ang atong ginasulti because Congress is there to deliberate on certain issues, particularly constitutional amendments in our charter, then we should discuss it para maging healthy naman itong ating demokrasya. And it will not be a hindrance to the work of Congress tungod lagi kay naay special committee that is assigned to discuss constitutional amendments. So daghan ta mga komitiba diha sa House of Representatives. So each committee will just do their job talking about health, talking about energy, talking about revision of laws, talking about human rights, talking about this, talking about that. May mga komitibas na ka-assign diha. And there is also a committee that should talk about constitutional amendments. So let that committee do its job. Let's talk about charter change. Let's debate about it. At least para just to get the ball rolling. At the end of the day, depende ka na on each and every congressman kung suportahan ba niya ang mga proposed amendments to the Constitution. And then at the end of the day, after that, kung mapasa man na sa House of Representatives and the Senate, we will give it to the people for them to decide whether or not to adopt all these changes. But let's debate about it. Mao lang na. Kaysa patulugan lang. Kesa silensyuhon nimo mga tao, which is unhealthy. Okay, si Speaker Sonny Belmonte niingon sa publiko nga dili kuno prioridad sa Kongreso ang SATSA. Mutuo ka ba nga magmalig-on o barugan gyud ni Speaker Belmonte ang iyang pamulong Congressman Carlo? Well, whether or not it is a priority
of the House leadership or not, it still has to be discussed. Kung naay mga resolutions, I know that there are resolutions that were filed already calling for discussions on the change of the Constitution. And right now, I think si Congressman Evardoni will be filing a bill calling for a constitutional convention for the election of delegates for the Constitutional Convention and the creation of Constitutional Convention for them to now get the charter change ball rolling. So, whether or not it's a priority of the leadership of the House, kung mapunta yan, ma-assign ng Rules Committee yan sa Committee on Constitutional Amendments, then it should be discussed. So, maunang akong take diha. You cannot stop that from being discussed. Once it is calendared, once it is set for hearing, then the hearing and the public discussion should push through. Okay. Saldi, daghan patag gustong ipangutana kay Congressman Carlo. Apan mag-break sa kita, no? Ayaw ka mughawa kay mobalik kita human lamang sa pipila ka pahinungdan. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw, aniya na pod ang inyong programa, ang Tatak K. Sukad Hulyo ning tuiga, halos kada bulan kita nakapataod og kuryente sa mga komunidad dinhi sa unang distrito. Ug wala maulahi ang New Creation Homeowners Association dinhi sa Barangay Dumoy sa tabang nga hatod sa atong Oplan Kahayag program. Karon ang 63 ka panimalay mahilayo na sa peligro sa pagpuyo sa kangitngit ug sa illegal tapping. Grabe among kalisod diri kay syempre ang amo gyud ginabuhat gyud flying. Ang syempre dagko gyud kag bill. Dako mig pasalamat kanila sa mga Nograles nga nagabaton gid kami og kaugalingong kuryente no og tagsa-tagsa ka power line. Tibok tuig Pasko sa atong opisina sa pagdungog sa mga hangyo sa katawhan alang sa kaayuhan sa ilang barangay. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong mga isgutanan diri gihapon sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Atong awagon si Saldi sa paghatag sa unang pangutana sa atong ikaduhang yugto. Saldi, murag do na kay naandam nga pangutana alang sa hisgutanan ang peace talks. Ay, sa marap, ang kasamtang issue nga nagkambigit sa Mindanao, Congressman Carlo, mao ang isgutan ng peace talk tali sa mga rebuilding New People's Army o sa Moro Islamic Liberation Front. Doon na ba'y kalabigitan ang Kongreso sa mga negosasyon, Congressman Carlo? Actually, ang role sa Congress is mag-approve sa budget. And under the law, they're supposed to submit ang annual report nila sa Kongreso. So, mo ni ang ginatanaw sa congressman o sa House of Representatives, sa Kongreso, kung unsa na ba'y accomplishment nila regarding sa kining mga peace talks. And mauna ang mahimong murag basihanan nato to approve or not to approve the budget. Kung makahinumdum ka mo, last time na nag-approve, last year, no, pag-approve sa budget sa Congress, nagkaroon og kamay nga drama, away between Congresswoman Dimaporo o kining bagong peace head nato nga si Secretary Deles. So, dito murag nagkaroon og threat na i-scrap ang budget, imumpiso ang budget, etc. O kinaparesign si Secretary Deles. So, diha mo makita na ang kusog or gahom sa Congress when it comes to kining murag ang hold lang nato dinhi sa peace panel nato will be the budget and ng annual reports. If we're not satisfied with the annual reports na ginapakita nila sa amo, then that is the time that we question their budget. Kung sa'y bay gamit nila kung dili successful or wala sila yung accomplishment na may pakita. Mo na ang role sa congressman. Pero still, oversight and to make sure na kung ginabuhat ba nila ang dapat nilang buhaton nga trabaho.
kabantay mi kung